Kaya talagang kailangan na siya pupuyan talaga. Kailangan kapatid, meron tayong kagalakan. Yes. Sabi nga sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Kaya yan na lang ang ating pagpuso. Bigyan natin ang ating pag-awit para sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ready ba mga kids? Teachers, are you ready?
pagalingin na ikaw ay palayain at ipapanumbalik ng Diyos sa kagalakan sa puso ng bawat isa. Ang dapat na natin gawin mga kapatid, manatili tayong tapat. Pagkatiwalaan ang kanyang pangako sapagkat siya ay totoo sa kanyang mga salita at tinutupad na lahat ang kanyang pangako. Amen? Kaya i-encourage the church. Buksan natin yung mga bibig natin. Huwag lang tayong makinig. Sabayan niyo ako. Let's declare God's promises. For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ our amen ascend to God for His glory. God will bless all the works of my hands, and I will live to many nations and borrow from them. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication will come from the Lord. I will thrive like a palm trees and grow strong as cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and clean. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health and heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ I am healed. And God will fill my life with many good things. I will experience God's fullness in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil ito sa ating mga kapatid, inuwi natin ating mga bukas at natin natin bukas. Aming Diyos na banal at tapat, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon, wala kang katapos. Alam mo na ang aming pangangailangan bago pa man namin ito sabihin sa iyo, Panginoon. Alam mo ang laman ng aming mga puso at mga luha na hindi mo ipaliwanag at mga bigat na aming pinadala sa buhay, Panginoon. Kaya lumalapit kami, Lord, hindi bilang perfecto, kundi bilang mga anak na lubos na umaasa sa iyong biyaya, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Pagalingin mo, Lord, ang ating mga katawan, isipan at puso. Ikaw ang Diyos na nagpapalaya, Panginoon. Palayain mo, Lord, kami sa lahat ng takot, kasalanan at anumang bagay na nagpapabigat sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon. Pagkaluban mo kami ng aming mga pangangailangan, tahanan, sa trabaho, pamilya at sa iyong simbahan, Panginoon. Bubuksan mo po ang mga pinto para sa amin, Panginoon, at isasakap mo ito ang hindi para sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang Diyos na hindi lang nakakarinig, kundi kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Manahan ka sa aming mga awitin na ito, Panginoon. At lahat ng ito ay tinataas at papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa atin po pagsasalo sa ano, ngayong unang linggo ng July. Tayo po ay humingi muna ng patawaran sa ating Panginoon. Bago tayo magsalo-salo sa tinapay at inumin, sabay po tayo manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Sabihin natin sa panalangin ng buong puso. Buksan natin ang ating bibig. Panginoon Jesus, patawarin niyo po. Ako'y isang makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Pinapapasok ko sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Ibinigay ko naman sa inyo noong gabi na siya'y pagkalalo ang Panginoon Jesus dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinipirapir sa iyo, sinabi, ito ang
magagawa ng iyong salita. Higit na magagawa ng iyong mga pangako, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya Panginoon, ang pangako mo sa iyong mga latay, pinagaling na kami. At ang mga latay na ito'y ipinakaw sa iyong katawan. Pinahirapan, pinumpuho upang matanggap namin ang kagalingan. Kaya Lord, tinataas namin ang mga tinapay nito sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang Diyos na magpagaling sa amin. Sa lahat ng uri ng sakit, walang kapangyarihan sa iyo. Lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya ang mga cancer, mga bukol, ang mga maluluhang sakit, kahit ang mga normal na karamdaman, Panginoon ay pagagalingin. Tinatanggap namin ang kagalingan ito sa pangalan ni Jesus. Matapos maghamulan, dumangkot siya ng kopa. Sinabi ang kopang ito, ang bagong tipan, pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pagkalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Salamat po sa binuhos kong dugo ng Panginoon Jesucristo. Dito nagkaroon ng patawaran ang aming mga kasalanan. Binayaran mo ang aming mga kasalanan ng Diyos. Ibinigay mo ang iyong sarili upang kami magkaroon ng relasyon sa Diyos na aming Ama. Kaya Panginoon, kung paano kami pinatawad ng iyong banal na dugo, ito rin, Lord, ang maglilinis sa aming mga karumihan. Sa pang-araw-araw naming buhay, O Diyos, lukuban mo kami ng iyong banal na dugo na mag-iingat sa amin araw-araw. Protection mo kami ng iyong kapangyarihan. Linisin sa aming puso, sa aming isip, sa aming pananalita. Gayon ang aming buhay at ibibigay kaluguran sa iyo. Panginoon, muli, maraming salamat po. Tinatanggap namin ang pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Manalangin po tayo. Minsan pa, let us close our eyes and bow our heads and just meditate, think of the goodness of God in our lives. Napakabuti mo, O Diyos, pinatawag mo kami sa dami ng aming kasalanan at pagkukulang. Lord, paulit-ulit man ang aming mga pagkabagsak, paulit-ulit rin kami ibinabago. Marami man kaming kalabisan at pagkukulang, pero higit na mas marami ang iyong awa at pagpapatawad sa amin. Hayaan mo po, O Diyos, suplian ka namin. Alam namin hindi ito sapat, pero ito ang aming handog sa iyo, ang aming pagsamba. Kaya Panginoon, minsan pa, tanggapin niyo po ang lahat ng pasasalamat. Ang mga awiting ito ay para maitaas ang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya Panginoon, sa iyo lamang iaalay ang lahat ng karangalan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Patuloy tayo mag-worship kay Lord. Amen. Habang inaawit natin itong awit na ito, let's declare from our hearts, Lord, there is nothing compares to you. Ikaw lang ang harapan-dapat. Ikaw lang ang itaas na. Sabi nga sa Revelations 4:11, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have been their being. Kaya sama-sama natin ibigay kay Jesus ang papuri, pagsamba na nararapat lamang
Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of all ages. Yet you chose to make my heart your dwelling place. You hear my broken dance, show me your glory. So I have sung the things that I never made to see. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one who shed his blood. You proved it was the Father's own. Jesus Christ, and lifted up. Oh, praise the
na hindi nagbabago at yan ang ating Diyos. Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang isa sa kanyang mga katangian. Ito ang kanyang mismong kalikasan. And this is what amazed me about God. That the one whom the angels have been worshiping all eternity, the one they never stop crying, holy, 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 is the same God who loves us enough to send His Son Jesus to die for our sins. At sa pamamagitan ni Jesus, makakalapit tayo sa kanyang presensya. It reminds me that worship has never been about how good I am. It's never been about whether I had a perfect week or whether I feel spiritually enough. Worship is about who our God is. So today, church, as we sing this song and as we lift our hands to the Lord, let's fix our eyes to Jesus once again. It doesn't really matter what's happening around us today. What matters is our eyes are fixed by Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, Ikaw ay banal. Ikaw ay banal noon, ngayon, at mananatiling banal magpakailanman. At habang buhay, Ikaw lamang ang aming sasaluhin. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb.
pero iniibig na natin siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya nakikita. Pero sumasampalataya tayo sa Kanya. Dahil dito, nagpupuspos, nag-uumapaw ang kagalakan, hindi maipaliwanag ng salita. Thank you, Lord. Dahil yan, dun sa bunga ng pananampalatayang tinanggap ng bawat isa. At anong bunga yun? Yun yung bunga. Ang bunga na ito ay yung kaligtasang tinanggap ng bawat isa. Kaya naniniwala ko, ang lahat ng niligtas ng ating Panginoon, hindi nawawala yung kagalakan. Amen ba? Yes. Kaya tingnan nga ang sabi mo, magalak ka lagi sa Panginoon. Lagi sa Panginoon. Kahit anong pinagdadaanan mga kapatid, yung kagalakan natin hindi mawawala. Dahil buhay yung pag-asa, buhay ang Diyos na sinasambalatan. Kaya magpatuloy tayo magpalakasan at magpapaalalahanan. Magalak tayo lagi sa ating Panginoon. Come on, church! Let's learn! Kamustahin ang bawat isa! Thank you, Lord! Kamusta ka? Kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka? Kapatid? Kamusta ka? Glory to God! Salamat sa ating Panginoon. Kahapon po, thank you Lord dahil sa napakasayang bond and belong ng ating Women of West Gam. Kaya naman, salamat kay Lord. Thank you Lord. At good news! Yung mga dala po nating bata, meron po tayong kids church. Ayan. Nasa labas po sila. May mga nakaprepare na ng mga activities, games, at mga lesson. Sila teacher para sa mga bata na dala kayo natin. Thank you, Lord. At yung mga kabataan, yung mga taga Las Piñas National High School, magsisimula na po tayo magturo ngayong July. Salamat sa ating Panginoon. And, tingin kayo dito mga kapatid, kailanganin po natin ng mga teachers. Okay? This coming July po, start natin. Once a month lang po ito. Kaya kung ikaw, narinig mo ito, at kinakatok ni Lord ang iyong puso para magturo sa mga kabataan. Nakita niyo naman yung mga nangyayari ngayon sa paligid. Napakahalaga, inaatake ng kaaway yung mga kabataan, mga eskwelahan. Okay? Kaya naman, bilang sundalo ng ating Panginoon, ikaw ay tinatawag naman para magturo doon sa mga kabataan, lalo-lalo pa maibahagi ang salita ng ating Panginoon. Kaya bilang pagbabahagi naman ang salita ng Lord,
Amen. Thank you, Lord. Praise God! Mapagpalang hapon, church! Guys, Good afternoon po. all the time. All the time. God is good. Magandang hapon po pala. Ako pala si Brother Glenn sa mga hindi nakakilala sa mga first timer. Ako po si Sis Reg. Bago tayo matapos sa era ng timing, gusto ko lang matanong sa inyo, sino po ang nakakalam ng basketball? Wow! Nagtanong pa ako kasi nakakalam ng basketball. So usually, nagkaroon tayo ng basketball. Mga kapatid, talaga po kami ng basketball ng Ministry. Talagang ano yan, isikalan yan. Yung mga paglaan talaga. Pero pag minsan, pag titira na ako, minsan napapadala ko ng isip ako kung ipapasa ko ba, papasa ko ba kay Pastor, papasa ko ba kay Brother John. Pero sa ganung posisyon, pag nakita ko open si Pastor sa ilan, wala nagbabantay, pinapasa ko na sa kanya. Kasi ang percentage ng makascore siya ay 100%. Yes! Ganun din sa discernment mga kapatid. Diba? Hindi lang tayo basta-basta yung gagawa ng moves or tumira lang. Pero gagawa tayo ng vision ng tama, alam natin na makakalugod. Para naman sa hindi fans ng basketball. Hindi lang naman sa basketball kailangan ng discernment. Siyempre, sa araw-araw na buhay natin, kailangan din natin ng discernment. Lalo na pagdating sa ating finances. Kasi, halimbawa, sweldo na, di ba? Sino ba dito sumusweldo ng sinas katapusan? O kaya every 2 weeks. O kaya yung kita natin sa negosyo. Kapag nandun na yung mga sweldo natin, nandyan din yung mga bayarin. Siyempre, sunod-sunod din yung mga notification, din ng Meralco, ayan, may sale din, 6-6. Kasi di ba, every month ang sale ng Lazada, Shopee, TikTok, sabayan pa ng bills, sabayan pa ng tuition. Napakaraming expenses talaga, napakaraming gastusin. Pero ang tanong, sa dami ng priorities natin, naiisip pa natin si Lord. Yes, kaya minsan pag kunyari puno tayo ng pagpapala, minsan inuunan natin sabihin natin yung mga luho natin sa araw. Inuunan natin yung mga earthly things, ika nga nila. Yung mga bibili ng mga gamit, mga bibili ng mga ano-ano. And minsan nakakalimutan na natin unahin si Lord, which is siya naman talaga ang nagpuno at nagbigay lahat ng pagpapala sa atin. Sabi niya nga doon sa James chapter 17, yung chapter 1 verses 17, every good and perfect gift is from above. Kung lahat ng mabuti ay galing sa Diyos, natural lang na siya rin ang mauna sa ating at amahan. Kaya maganda rin yung sinasabi doon sa Proverbs 3:9-10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So hindi sinabi dito na yung natira, diba? Ang sinabi, first fruit, ibig sabihin, dapat inuuna natin si Lord. Hindi dahil kailangan niya ng pera natin, kundi dahil pinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Kaya madapat sa basketball na. Pag hindi pang pinasa mo na yung bola, hindi ibig sabihin na tayo. Ibig sabihin na may pinakatiwala mo doon sa pinasahan mo na alam mo makakascore siya. Ganun din sa pag alam natin na yung buong laman ng bank account natin, yung wallet, ipinasa natin sa kanya, yun na yung time na pagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng finances natin sa kanya. Kahit hindi pa natin nakikita kung ano yung purpose behind it. And that's what you call that discernment. Kaya, so ayun nga. Siguro may ilan din sa atin na nakakaranas nito, no? Pag may pagkakataon na parang kulang ang budget, pero pinipili natin na unahin natin sa Lord. Si Lord, sa huli, pag inuna natin si Lord, parang sakto lahat, nagkakasya, nagpo-provide din siya na hindi natin nang biglaan. Out of nowhere, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung provision ni Lord. Minsan hindi man dumating, pero sa
And all these things will be added unto you. Hindi sinabing walang gastusin o walang problema, pero nangako si Lord na kapag siya ang nauna, siya rin ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Amen. And maalala ko lang yung chapter ng Matthew 6 verse 33. Ayun talaga yung favorite verse ng aking mga. And talaga pinakauunawa niya sa akin everything kahit nung bata pa kami. Seek first kingdom of God. Lahat. Pero kapag nag-aandala tayo, nung lumaki na ako, nung nagkaroon ako ng pamilya, minsan hinahanda na tayo ng Panginoon na sa area na pagbibigay. Iniisba natin na ready na ba tayo ibigay or pagkatiwala sa Panginoon yung buong finances natin sa Kanya? Or mag-back out tayo? Or ito lang muna, Lord, kasi may mga bayarin namin. Kaya, kung di dahil sa nakikita natin na yung mga finances natin na doon sa area ng pananalapi, talagang tinutulungan tayo ng Panginoon na maging good steward ng kanyang finances. And from that, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng pagpapala at pagpapuri kung susunod tayo sa Kanya. Even, again, hindi natin alam yung purpose natin. And that's what you call this. Kaya church, ang reminder sa atin ni Lord na nandun din sa kanyang salita na habang tayo or sa paghahandog natin sa hapon na ito, no, gawin natin ito ng may kagalakan. Be a cheerful giver. Hindi dahil we are obliged to, hindi dahil tayo ay napipilitan, kundi dahil kinikilala natin na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon at alam natin na siya ay hindi nagkukulang kapag inunan natin siya at nagtiwala tayo sa Kanya. And kaya mga kapatid, inaanyayahan po kayo na ngayon, ipagdasal po natin ang ating mga itapo na iyahandog sa atin. Our Heavenly Father, maraming salamat sa hapon ito. Muli sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na lahat ng finances namin, lahat ng mga financial burden namin, kayo ang nagbibigay at nagbibigay balat. Panginoon, itong mga finances na ibibigay namin sa iyo, Panginoon, maging kalugod-lugod sa iyo sa simbahan. Pinagdadasal din po namin ang mga kapatid namin na sa ngayon ay hindi pa nakakabigay. I-bless na rin po sila, Panginoon, pag dumatay ng time na sila ay magkaroon ng pagpapala, unahin na, Panginoon, sa area ng pamilya. Muli, Panginoon, ininatas po namin ang lahat ng mga itong handog, binabalik namin ang mga kapuri at masasalamat in Jesus'